a Christian home. We want to have a good family. We want to have a Christian home. We want to have a God-centered family. Lahat tayo. May struggle tayo sa family. Ako, may struggle sa family ko. Hindi ko mo, pastor na ako, wala na akong struggle. I still have a struggle in my family. Alam naman ninyo yung storya namin, pamilya, wala na kami pero may tago sa inyo. Lahat kami binabukas sa inyo. We want to be transparent in you. Diba? Lahat tayo ay merong ginagawa sa pamilya. Everyone of us. No exception. No exception. We have. But God wants us to be strong and to particularly to lead our family in a God-centered family. Huwag mo sabihin na, ako po yung bunso. Ako yung bunso sa aming pamilya. I'm the youngest in the family. Pero may kapatid ko, when they acknowledge that I'm a pastor, and they are asking for counseling, mga panganay yun, ako yung bunso. Because they knew the power of God. So do not tell me na, ako po yung ano lang dito lang ako. Oh, when you are open to God, then you are available to God, then God will use you. Amen. Hindi naman sa iyong pinag-aralan, hindi naman sa iyong pag-galingan ang gagamitin ng Diyos. Amen. Kundi gagamitin ka ng Diyos, ano man yung position mo sa buhay mo. Hindi naman pataliduhan ng position ng gospel. Ang mahalaga, mahal mo ang Panginoon at may pagmamahal ka sa kanila, then God will use you. And you are available, then God will use you. So we will be studying under construction a Christian home. So tayo po turun-turun tayo magbuo. Sa ating ganun, hindi natin kaya without God, no? Sabi dyan, no? Ito, bagamat, hindi pa ayos yan. Iba kasi yung house sa home. Magkaiba po, ha? Let us read in the book of Psalms. Open your Bible in the book of Psalms. Psalms 127. Verse 1. 127 verse 1. Ito pagkakasabi dito. Ayan, ganda po yung sinabi dito. I will be reading sa today's New International Version of the Bible. But here, ito ay NIV, no? Sabi dyan, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stands guard in vain. So everything will be in vain if God will not be included in the family. Sabi dyan, unless the Lord builds the house, its builder labor in vain. Vain yun, baliwala. Mababaliwala yung ating ginawa kung hindi rin naman sentro ang Diyos sa ating buhay. So everything will be wasted if God will not be in the center. I always read sa maraming mga sticker, Jesus Christ is the head of the family, but in reality, hindi. Diba? Yes. Lalagay pa nila, God bless this home. Pero in reality, hindi naman talaga nangyayari. But why? We only confess, but we don't do it. So, kaya nga, yung ating pamagaling under construction. Hindi pa naman tayo perfectong pamilya. But we wanted to have a perfect, hindi naman perfect no? Kundi yung pamilya may takot sa Diyos, yung pamilya nagpapasunuran. Ang church ay family. Ang church po ay family din. Si Pastora, siya yung ating nanay dito. Ako lolo na eh. So, di ba? Lolo ako eh. Siya nanay. Oh, lolo na ako eh. Papimaya ko na nga ako eh. Lolo. Di ba? Pwede. Walang problema doon, no? So, let us look at this, no? Unless the Lord builds the house, maliban ng Diyos ang gumawa ng iyong tahanan, ang tagapaggawa nito ay mababaliwala. Unless the Lord watches over the city, kahit dapat kami ng bantay mo, pero kung di si Lord ang magbabantay, baliwala yun. Kaya nga, mga kapatid, let us make God, make ba? Let us make God. Gagawin natin ng Diyos. O, let us declare. Let us acknowledge. Let us, ano ba magandang term? Let us make. Gagawin natin. Let us declare. Yon. Mas maganda, no? Let us declare that God be the center of our home.
Okay? So, tingnan natin introduction. Sabi diyan, every one of us wanted to have a good family. Wala naman sigurong tao na hindi ang gustong pamilya. Wasak. I'm a product of my broken family. Tatapatin ko kayo. Ako po lumaki na walang ama. Pero siyempre, meron naman akong ama. Pero lumaki ako, wala siya. Habang ako'y lumalaki bilang elementarya, sige po, pasok po. Habang ako'y lumalaki, elementarya ako, ang kasama ko na nanay ko, ang kapatid ko. But I never mingled or experienced to have a father. Dumarating lang siya, minsan, kasi sundalo siya. Siya po inaasay sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, especially dapat po siya sa Tarlac, sa Kapas Tarlac, sa Dao, sa Pampanga, sa Mabalacat, sa Central Luzon siya napa-assign. And one time, nung kami, elementary pa, we visited yung Kapas Tarlac, tinatawag nilang Killing Fields. At pumasok kami sa isang lugar sa Santo Niño. Ang dadaanan namin po ay lubak-lubak at puro tubuhan. Yung sugar cane, no? Yung cane. So, I grew up without a father, but we have a father. Kaya nung siya namatay, gusto kong lumuha, hindi ko maluha. Sabi ng kapatid ko, naunawaan kita kasi wala ka naman talaga attachment sa kanya. Pero namatay nanay ko, talagang naluha ako. Kasi yung tatay ko, hindi ko siya nakasama, hindi ako pinalaki ng tatay ko. Ang nagpalaki sa amin ay tiyahin namin. Yung kapatid ng tatay ko, ang siyang umaruga sa amin. Hindi na nga siya nakapag-asawa. Bagamat nakapag-asawa siya when she was 60 years old. Ano na lang, companionship. Kasi siya yung nag-aruga sa akin. Kasi, ramdam niya na iniwan kami ng kamay ng kapatid, siya ngayon ang naging responsible sa amin, nagpapalaki sa amin. Oo, probably. Pero, I love my tiyahin, pero patay na rin siya. Wala nang buhay doon sa magkakapatid. Puro na ng mga anak, ang mga buhay, no? Kaya we wanted to have a good family, a loving wife and husband. Lahat tayo naghahangad noon. Hindi man natin alam na yung ating mapapakasawa hindi pa lang mapagmahal. Hindi natin alam eh. But we need to construct. Kaya under construction pa rin eh. But we have a part in doing such good family. Meron tayong parte eh. Hindi pwedeng, bahala ka, basta ako, asawa mo. Hindi pwedeng ganun eh. We need to be part of having a good family. A family which is not living in poverty. Ayun naman natin sobrang hirap. Baka masumpay mo naman yung iyo. At pag ako naman mahirap pa. Di ba ganon? Huwag naman sobrang yaman. Baka naman tayo nagiging luxurious na ating pamumuhay na nakakaapid na tayo. So yun, normal lang. Sabi ni David, no? May sinabi si David, Panginoon, huwag mo akong paghirapin. Baka naman alam ko sa kita. Huwag naman akong pagyamanin. Baka naman ako malimutan naman kita. Tama lang. Hindi nagugutom. May pagkain sa lamesa. We wanted that kind of family. Amen. But, hindi siya instant. We were not born in a silver spoon. Hindi tayo mga Harry Reyna na pati yung iyong lampin may gold. Hindi eh. Ang ginamit sa akin, katsa. Katsa ng harena. O, di ba? Hindi tayo ganun eh. But we are dreaming. Pwede pala mangyari yun. Pwede tayo mag-dream ng isang good family. By the way, itong month nito ay Happy Women's Month. Ito po, Women's Month. I salute every women na, alam niya sa totoo, ito i-aminin ko, ito inamin ko na sa inyo. Mas makabilad po kayong mga babae kaysa sa mga lalaki. Kayong mga lalaki, pag wala na pag may problema, hinto na siya sa tabi. Kayong mga babae, hindi. Madiskarte kayo. Macho lang kami, macho. Pero kayo madiskarte. Diba? Hindi mo nakakain yung kamachuan. Hindi mo nakakain yung kapugian. Diba? So we wanted to have a good family. A family which is living not more than enough. But each one must strive to have this kind of family. Hindi pwedeng si tatay lamang, hindi pwedeng si nanay lamang, hindi pwedeng si panganay lamang. Panganay ako, sumunod ka bunso. Hindi pwedeng ganun eh.
Lahat tayo nakaranas na gano'n. Sino nang bubuli sa pamilya? Panganay? Panganay. Hindi lang kuya, pati ate. Hindi, pag panganay, bubulihin yung anak, yung bunso. Yes, panganay ako. Hindi, ito yung typical. Ito yung typical. Maaaring mababait kayo, pero yung typical na pamilya, yung panganay, bubulihin niya yung, pag siya iutusan, yun na, iutusan niya yung panganay, gawin mo to. Sasabi sa bunso, gawin mo to. Gitna yung ganyan. Hindi rin. Hindi rin. Kasi parang second Depende sa number. family, di ba? Depende sa... sa upbringing ng family. Yes, depende sa upbringing ng family yan. Ang panganay yung ano eh, ang But- panganay yung But we wanted to have, hindi naman perfect, but we wanted to have a good, yung man lang good eh, okay na eh. Huwag naman yung perfect, wala pa naman perfect family. Kahit nga mayayaman, hindi pa rin perfect eh. Kaya nagpakasal na napakagandang magarbong kasalan, after 1 month, naghiwalay eh. Pero naman nagpakasal lamang, simple lang yung kanilang handa, pansit na may talbos na kamote. Oh, pero nagsasama hanggang ngayon. So, nasa upbringing yan, nasa diskarte na mag-asawa, kung anong gagawin nila sa pamilya nila. So, but again, unless the Lord builds the house, the labor is in vain. The one that labors in vain. Kung wala yung Diyos. So, we must make God, or we must declare that God be the center of our family. Oh, so, sabi niya, but each one must strive to have this kind of family. Every member of the family must contribute. The same in the church. Nagko-contribute tayo for the welfare and for establishment of it. You want to establish our family here in Hong Kong. Although we are far from our family in the Philippines, but we are family here. Let us establish. Sabi ko, sino-sino matutulungan, tayo lang. Tayo lang yung magtutulungan, huwag na tayong, mas pangalan ako sa iyo, mas matagal na akong born-again. Isipin yun. Ang isipin, paano tayo mag-contribute to establish a strong family here in Hong Kong. Tayo na nga lang, susumbungan tayo. Nakakalungkot minsan, no? Sinusumbong ng kapwa Pilipino, Pilipino. Grabe, ano po, ang nagsumbong sa China nung mga nahuli? Pilipino. Nagka-church, grabe, nagka-church sila sa China. Ang kanilang church malapit sa police station, para di halata. Oo, para di halata. Di na halata eh. Nung lumipat sila, may nakapagsumbong, biglang dumating yung mga pulis. Ang daming pulis. Lahat ng mga exit point, hinirangan sa building. Lahat kinuha yung passport, visa. Pag walang visa, dito ka. Walang visa dito. May visa dito ka. Kita-kita na lang, nagpe-praise and worship sila. Sabi sa akin eh. Nagpe-praise and worship sila. Biglang, sino nag-chuchu? Yes. That's not the point of the matter. The point is pera. Magkano isang Pilipino pag nahuli? Dito po 500. Yung mga 500 yung lang? mga 500 OS. lang? Yung mga overstay na ano 500. Hindi lang mo 500 pesos. 5,000 yata eh. Hindi lang mo 500. Sa amin 500. Okay? Baka a day. Hindi yung isinumbong. Halimbawa, Per head. yung magbibigay ng tip. Oo. Sa amin 500, may nahuli sa amin 500 lang. Sino ba yung mga yan? Kaliit lang Kapag mo ano? ka ng 10, 5,000. Sino ba yung mga overtime? Kaya meron dito mga Pilipino, ang kanilang mga hunter. Ang trabaho nila hunter, hindi OFW, hunter. Hunter lang ata. Naghahunting lamang ng mga OFW. Ano ka? Overstay ako. We are not helping each other. If we are a family, then we must Help it. help each other. Nature ng family. Baguhin natin yung nature. Meron tayong nature ng Biblia. Meron tayong, may kultura Pinoy, may kultura Baglahi, may kultura mga Chinese, but we need to stand on the culture of the Bible. Ano ang sabi ng Biblia? Let us love one another. Diba? Let us help each other. Yun ang culture ng Bible. Yes, may kanya-kanya tayong kultura. Iba yung kultura nyo, iba yung kultura namin. So, ano yung kulturang common na magiging kasundo tayo sa isa-isa? The Bible. Ano yung kultura ng Biblia? Magmahalan kayo. Anong kultura ng Biblia? Magpatawaran kayo. Magtulungan kayo. Iyon yung kultura ng Biblia. Iba yung kultura mo, iba yung kultura namin. Hindi tayo magkakasundo. Yung kultura mo, ipipresent mo. Ipipresent ko kultura mo, hindi tayo magkakasundo. So, ano yung kultura mo magkakasundo tayo? The culture of the Bible. Amen. That's it.
Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, we must love each other. So, being a family, we must contribute to the welfare of each other. Huwag na tayo magsipaan, huwag na tayo magtadyakan. Hindi makakatulong yon. Bakit pamilya tayo eh? We need to establish, we need to help each other. Okay, sabi dyan. As we read from Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Although we've done our part for our family, yes. Lahat naman tayo sasabihin mo, nagawa ko na yung parte ko. Tapos ka na doon? No. Kapag ba nakapagtrabaho ka na, nagbibigay ka na ng isa yung pamilya, tapos ka na? Natatapos ba yung ating responsibility talaga? Help me answering this. Talaga ba natatapos na yung ating pagiging No. anak? No. Hindi. This continuous. Hanggang buhay sila. Tulungan mo. Habang buhay tayo. Obligation. Connected pa. Sabi nung isa, Ayun. Ito sabi, hindi na obligasyon ng anak kapag sila may pamilya na natulungan niya magulang. Sabi ko, oo, hindi nga obligasyon. Pero, yun po yung pagmamahal. Out of Pagmamahal po yung pagbibigay pa rin sa magulang. Kahit ikaw may pamilya na. Nangyayari kasi, sekreto na, nanay. Hindi ba pakita sa asawa? Baka magalit. Bakit? Bakit? Kasi yung binibigay natin ng asawa mo. Magalit ng asawa. What is the point? Bakit? Bakit kailangan pa isekreto? Ipagbibigay mo sa sarili mong magulang dahil mo magagalit yung asawa mo na nag-abroad? Oo nga, ganun. Yes, hindi siya obligasyon, pero yun po yung out of love. Kung mahal mo magulang mo, gagawin mo pa rin yung pagtulong. Bakit? Dahil ba wala ka na sa poder niya, hindi ka natutulong? Huh? Dahil ba wala na tayo sa poder natin mga magulang? Pababayaan natin mga magulang? No. No. Pag nangalutang na. Ano sabi ng Biblia? Sa Ephesians 6:1, Mahalin mo. honor your father and your mother. Sinabi ba may age? Hanggang 50 lang sila, mamahalin mo. Pag di sila nag-50 mo na, hindi na? Meron bang limitation sa age? Wala po. Wala! Sino kumarga sa'yo nung ikay bata pa? Nanay mo, tatay mo. Sino naghugas ng puwit mo nung ikay bata pa? Nanay mo, tatay mo. Nung sila matanda na, sino naghugas ng puwit nila? Ibang tao. Nahugas ang mga puwit ng ibang tao. Nanay tatay mo, hindi mo hugas ang puwit. Diba? Tapos sasabihin mo, mahal mo sila? Diba? Yeah. Sabi nga, ito po, huwag kayo ma-open, no? Mas mahal na nga ninyo yung amo ninyo, tsaka yung alaga ninyo eh. Totoo lang, mas mahal na ninyo. Yes. Bakit? Kasi binabayaran kayo eh. Hindi, isa ka That's the kasama. reality. Let us May bayad let us be transparent here. That is the reality. Binabayaran ka kaya ilugas mo yung tweet nila. Ay, nanay mo, magbabayad pa sa iyo? Ako ba na-open, no? May kaibigan ako lang sa China sila. May kaibigan ako. I witness nag-away yung mag-asawa. I witness. Nakita ko talaga. Bumagit na ako. May mga anak kayo, kita niyo. Sabi ng babae, ako, di mo binabayaran pag-alaga anak mo eh. Binabayaran ba ang pag-alaga sa anak? I was really offended when I heard sa babae, hindi mo ako binibigyan ng pera para sa binalaga ko ng anak mo. Anak ko eh, nagpapabayad ka. Okay lang dito sa OFW, nagpapabayad tayo pag nag-aalaga sa mga amo. Kasi yun ang ating i-applyan. Yes, trabaho. Pero yung pagulang mo, anak mo, aalaga mo yung anak mo, papabayad ka sa asawa mo. Biyaran mo ako, nag-aalaga ko ng anak mo, pati mo ba anak mo? We need to contribute to have a strong family ties. We need to contribute. Tayo nga, alam mo, ini-example nga tayo sa buong mundo eh, na ang mga Filipino family pinakamatitindi. Bakit? May asawa na, sapat na sa nanay pa eh. Dito sa Hong Kong, pag Chinese ka, susulat ang government. Kapag naka-18 na yung anak mo, susulatan ng pamilya, nanay at tatay mo, sasabihin, yung anak mo, 18 na, kahiwalay mo na yan. Am I right? Yeah. Sumusulat ang Chinese government, ang Hong Kong government, kapag ikay Hong Konger, susulatan yung magulang mo, o yung anak mo, 18 na, pahiwalay mo na. Ganun din sa US. Sa US, pag ang anak mo 18 na, kailangan na siya kumabilay. Sa Pilipinas, ni apo na.
nasa poder pa ng magulang. Bakit? Yun ang ating, yun po yung treasure ng family culture. Maganda yung ating kultura. Depende rin, Pastor. Depende nga, pero dapat, huwag natin ialisin yung pagmamahal sa kanila. Magkakaroon ka rin, anak. Nakita ko yung mga picture eh. Nung maliit pa yung bata, ang nagkakalaw. Nanay. Nabaligtad. Kinakalaw na ng anak yung nanay. Kasi matanda. Kapatid, huwag niyong panghinayangan na mahalin niyo ang inyong pamilya. Pamilya mo. Hey, let us love our family. Bagamat under construction pa, Pastor, nakakasawa na rin ko. Pag katapos na, mga kamusta na, alam ko na ibig sabihin mo. Pag nagamusta si nanay, anak, kamusta ka na? Takot ka na. Alam mo na eh, swelduhan. Kahapon, nung Biyernes, ang daming kamumusta sa inyo, no? Oo naman. Wala man sa akin. Basta. Wala kang mumusta sa'yo? Wala po, nag-thank you lang. Yung asawa ka lang. Nangangamusta sila. Darlene, kamusta ka na? Nag-thank you lang, nag-thank you. Anak mo, nanay, kamusta ka na po? Narinig ko ka pang kamusta mo. Yan ako, nangamusta sa akin kanina eh. Naka, kamusta na? Ay, buti. See? But we need to attend. We need to attend the needs of our family. Okay, sabi dyan, no? We must always be, God must be always at the center of our relationship and the well-being of each member. We need to understand that God creates everything in this world and that we must include God in our home. Amen. So, let us understand this. Ang ating pamagat po ay under construction. Christian, hindi pa tayo perfectong pamilya, hindi pa. But we are striving. Nagsusumikap tayo na maging model yung ating family. Pag sumikapan natin, mag-ambagan tayo, sabihin, contribute tayo na maging model family tayo. Okay? Sabi niya, no? As our theme says, under construction, a Christian home, there are elements to have this wonderful family we are dreaming of. Nangangarap tayo. Lahat tayo nangangarap ng ganyan. Nangarap na ba kayo? Ang gusto ko pamilya, watak-watak. May nangarap naman ganon. Ang gusto niyo pamilya, watak-watak. Ang gusto ko, hiwa-hiwalay kami. Magkakalayo. Ay ako, ang gusto ko, ang pangarap ko pamilya, di kami nagpapansinan. Hindi pamilya tawag doon. Stranger. Yes. In the night. Stranger family. So let us look at this, no. The typical houses in our country, Philippines, are usually comprises of 4 walls. Yun ang typical, 4 na sulok, bubong. Yun ang typical. Wala na yung mga ibang dekorasyon, no. Sabi yan, no, ito yung comprise ng 4 na wall at ng roof. But before we elaborate this, we need to differentiate the house and the home. Ano bang house? Four walls. Ayan Four yun. walls. Basa. Anong house? A building for human being to live in. So ang house ay bahay, tirahan. Tirahan siya, hindi tahanan. Ang house ay tirahan. Sabi yan, building a part or part of a building occupied by one family or tenant. Yun po ang tawag ay house, hindi home. Ano ang home? Members of family. Yan ang home. A place where love and respect abides. Yun po ang home, hindi house yun. The Father's Ang house kingdom, ay yari sa Father's semento, paradise. yari sa kahoy, yari sa bakal, yari sa ganito, buhangin. Ang home ay yari sa pamilya, pagmamahal, pag-uunawaan. Yun po ang home. Kaya nga, home is different from the house. You are living in the house, but are you at home? I'm going home to the place Kaya nga, where I belong. we are living in the house, but the question is, are you at home? Amen. Di ba sasabi na, at home na ako dito. At home, bakit? Palagay ka na eh. Sasabi mo, at house na ako. Di ba? At house At home. At home eh. Yes! Pag sinabi nung bisita, at home na ako. Mabait nila eh. Ibig sabihin, There's love and he is respect. talking about the family, not
the house. Ang problema, may house tayo eh. Sabi nga ng isang awit na, di ba meron tayong kasabihan? Ani ko ang bahay na malaki, ang nakataragay kwadro. Di ba? Mabuti pang kubo, nakataragay tao. What makes a house a home? There is respect and love. Unity. Family that Respect each respect other. its other, family that loves God. Yun po yung home. What makes a house a home ay yung nakatira doon, hindi yung mismong bakal. Hindi semento. House yun. Ang tawag sa bahay na wala nakatira, house. Yung mga nakapera. Pero yung pamilya kahit nakatira sa isang sulok lang, ano tawag doon? Home. Pastor, home ba yun? Karto ng bahay? Home pa din. Home pa. Bakit? Nagmamahalan sila. Nagmamahalan. Their kingdom, the Father's kingdom, and the Mga Mother's kapatid, paradise. hindi masama po magpatayo ng magandang bahay, ha? Hindi, we are not disagreeing with you na magpatayo kayo ng magagandang bahay, pero tayuin mo muna yung mabuting pamilya. Magtayo ka muna ng tahanan. Magtayo ka muna ng tahanan bago ng bahay. Ang Tagalog sa home ay tahanan. Ang bahay ay house. Tayo mo muna. Mababaliwala yung house mo kapag yung home mo ay hindi maayos. Tama? Mababaliwala yung house mo o yung home ay watak-watak. Sino di tira sa house kung walang home? Diba? So, we need to understand this, no? Tingnan natin. Ito po yung typical. Ito yung typical na bahay natin na ginaano. Yan. Ito yung typical. Yan. May 4 na sulok, 4 walls. Pansinin niyo po yung laging bubong. Laging pasobra. Diba? Nakakita ka ba ng bubong na eksakto sa pader? Hindi. Laging may pasobra siya eh. Yes. Kumaya ko, maunawaan niyo bakit may pasobra lagi. Ah. Ito yung unang wall na makita mo dyan. Para may masilungan. Pwede? Pero mamaya makita mo. Bakit may mga pasobra yung bubong? Sa harapan, sa likuran, sa gilid. Di ba may pasobra lagi? Malulod. Para pag bumangge, hindi masyadong maba. Mamaya, makikilalaban niyo. Oh. Yan nga, ano yung unang ano yung unang wall? Wall of? Commitment. Sama pala sa part, para maging home ang inyong bahay, ang inyong house, para maging home yung family mo talaga, dapat may commitment. Ano pa? Pangalawang pader. Ano yung pangalawang pader? Wall of Wall of communication. How seldom you talk? O how frequent? O how seldom? Hindi nga, how seldom? That's no problem kung cellphone man yan, kasi communication yun eh. Pero tanong, ano ba, frequent o seldom? Frequent, lagi. Pag seldom, madalang. Ano ba, madalas? Madalas. Yun ang problema. If you want to, ako po ay, one time naglalakad ako, nakasalubong ko yung bagong kasal, paalis na sabi ko, oh, kamusta ka na? Ay, basta okay. Paalis na po bukas, oh, kakakasal mo lang last week ah. Naalis ka na agad nga. Kailangan ko sa trabaho sa Japan. Sabi ko, sige, hindi mo mapipigil yun eh. Pero sabi ko, huwag mong paghinayangan hindi trabaho, huwag mong paghinayangan yung pera nga kasi yung pagtawag sa pamilya mo. Sa pamilya mo, sa asawa mo, bago asawa ko pa lang. Huwag mong paghinayangan yung tatawag ka. So mahal, huwag mong paghinayangan yun. You are building family. Mga kapatid, huwag niyong paghinayangan. Kung mabubuo pamilya niya, huwag niyong paghinayangan na gumastos ka para makatawag ka lang. Kasi iba nang hinayang. Kasi ang hirap dito ng kumili ng pera. Kaya, once na lang ako tatawag sa iyo. Baka wala ka ng dagdag pag uwi mo. Baka wala ka ng dagdag. Baka ang iba na pamilya ng asawa mo. Tanong eh, may kasalanan ba tayo? Yes. Hindi lahat ng kasalanan eh, ibubuto mo sa asawa mo yung lalaki. Baka meron tayong kakulangan. We want to establish a home. So, may sacrifice. Huwag mong panghinayangan yung dollar na ibabayad mo sa telephone company para makausap mo. Kaya ka tayo nagpakabit ng internet para kayo usapin nyo. Libre naman, meron naman tayong internet eh. Kahit na huwag ka na, ikabit mo lang dito yung cellphone. Oh, want to sawa ka na. Kakausapin mo yung pamilya mo. Nangihinaan ka pa. Pupunta ka lang sa isang sulok. Darlene, kamusta ka na? Oh.
Kasi ang iniisip ko, sorry, ang iniisip ko kasi dito eh, tatawag, may pangailangan ko. Bakit di lang ang pera pa sa tatawag sa inyo? Di pangailangan sila? Yun lang ba ang dahilan? Itanong eh, yun lang ba ang dahilan? Di ba tatawag sa inyo? Ako nga, isang gabi, kasi si James, I want to talk to you. Ay, busy rin eh. Pero tayo ko, nasabi ko, hindi, ayaw naman ako usapin eh. Nasasapat din ng loob ko ha. Apo ko yun. Sabi ko, I want to talk to you. I'm busy. Ikaw yung nasabi ko. Oo. Ganyan din yung kapatid ko. Ganyan lang. Pero huwag ka magsawa. Huwag ka magsawa. Ikaw ang mag-establish doon. Anak, sabi mo, anak, tumawag kayo sa akin kahit wala kayong pangailangan. Kasi malalayo tayo sa isa. Kaya na maunawaan nila, anak, tumawag kayo sa akin kahit wala kayong pangailangan. Huwag kayo tawag sa akin ba? May pangailangan lang. Hindi, kahit wala kayong pangailangan. Tawag mo. Bakit? Ito yung kalakasan ko sa inyo. Ito yung kalakasan ko eh. Huwag niyo sanayin yung mga anak niyo at tatawag na sila pag may pangailangan. Kasi lagi niya sabi, anak, pag may pangailangan, tawag ka lang ha. Kahit wala. Masawa ko nagagalit sa anak pag di ako pinakausap. Kaya nga eh. Diba? Ganun ka naging komunikasyon. Ay, paano po yung asawa ko, Pipe? Adi, sa inyo sa kayo. Communication pa rin yun. Communication pa rin yun. Akala natin, communication lamang yung words na lumalabas sa bibig natin. Hindi. Mag-chat mo lang. Yes, our action is a form of communication. Yung gesture, Eye contact. sabi mo, alam na nila yun. Pag gumanon ka. Pag gumanon lalo, alam na nila yun. Oo, alam nila yun. So, anak, huwag laging ganito ha. Dapat ganito mapabisan-bisan. Lagi nilang ganun eh. Ganun na. Another wall. Wall of Communication. cooperation. Are we cooperating? O sila lang gumagawa sa bahay niyo? Ay, wag pag-gawin si Bunso, Bunso pa yan. Mali pa yan. Turuan na kahit Bunso. Yung ako ko, turuan ng lola niya na mag-ano. Hugas ng pinggan. Naghuhugas na ng pinggan. Vision of labor. Oo. Ito yung last na wall. Typical eh. Bakit yung mga anak mo ayaw pa, hindi na tutusok sa'yo? Kasi wala kang tiwala. Kapag ang relasyon ay nawala na yung trust, naglolo ko. Mahirap na ibalik. And the last part of the house is this. Basahin nyo. Mamaya, baliliwalag ko. Bakit sobra yung bubog? Lagi sa sumusobra. Ha? Para sobra yung pagmamahal. May papan. Sorry. Rodrigo. Dito naman palaki-laki. Para sobra yung Send ko na sa'yo. Sa messenger mo. Okay? Ito yung typical. Ilang typical eh. Walang balkonahe. Yan yung typical na bahay. Apat na sulok, bubong. Walang terrace. Wala, yun nga typical. Ating paliwanag ba ang isa, no? Explanation of each part. Ano yung wall of commitment? A pledge. Ano ba ang commitment? Pledge yan. Na ikaw ay nagpapanata. Ang pledge ay panata. Ang promise ay pangako. To do something for a reason. And that reason is for the family. Ikaw ay nangangako, nanay, pag po ay nagtatrabaho na, tutulong na po ako sa inyo. Ay, nagtatrabaho na eh. Humihingi pa rin eh. May trabaho na yung anak mo. Humihingi pa rin sa'yo. Siya na, uwi sweldo. Pero, ang magulang, bibigay pa rin kahit na may sweldo. O, di ba? When commitment is absent in the family, everything will go astray or the goal will not be met. Tama? Nagko-commit tayo. Ito masakit eh. Ako naging panganay pa. Anak lang kita. Ito yung medyo mga pangit na tagpo sa isang pamilya. Anak lang kita. Sundin mo ako. Nagkakaroon ng tinatawag na forced labor. Hindi na nagkakaroon ng mutual. Hindi nagkakaroon ng MU. Ibang MU na nangyayari. Hindi mutual understanding, kundi MU. Misunderstanding.
MU pa rin yun. Misunderstanding. Hindi mutual understanding. O pag wala po yung commitment, wala na yun. You are just playing in the house. Baka mangyayari ang inyong bahay, hotel. Papasok ka sa kwarto mo, sasardo mo yung kwarto mo, isa ka sa kwarto mo, hindi ka makakasap ng nanay mo, tatay mo, ng kapatid mo, yung buso mo gusto makapag-usap sa'yo, pero busy ka sa loob. Bakit? Tulog. Hotel ah. Nangyayari, ang bahay yung hotel. Yun nga masakit eh. Hindi pa sabay-sabay sa pagkain. Pagkain pa, kanya-kanyang kawayan. Kumakain na. Nag-aaway pa rin. Pati sa mag-usap, uy, ako kanina umaga ha. Alam niyo ba yung Itek? Si Itek? Alam niyo yung si Itek? May magkapatid kasi. Nagbakasyon may nagbakasyon na magkapatid. Si Lorna at saka si Cardo. Naglalaro si Lorna at si Cardo sa kanilang parang. Doon sila nagpakasyon sa lola nila eh. Yung lola nila maraming alaga na pato. Ito si Cardo, medyo makulit. Tinarador, isang patay. Sabi ni Lorna, Cardo, lagot ka kay Lola. Tinagol ngayon ni Cardo. Tago. Ay ngayon, kakain sila, sabi ni Lola, oh Cardo, Lorna, kakain tayo. Kakain sila ng tanghalian. Sabi ni Lola, oh Lorna, ikaw mo gusto pinggan ha? Cardo, pinggan daw. Ayaw ko kayo maga. Dito. Wala magawa ngayon si Cardo, hugas pinggan. Ginagabihan, ganun ulit. Kahit sila. Oh! Lorna, ikaw umigib ba? Cardo, igib daw. Ay, ba't ako na naman? Inabukasan, natataka kay Lola. Ba't lang si Cardo nagwawalis, naglilinis, nagwawalis. Lahat inutos kasi kay Lola. Ang gumagawa si Cardo, igib ng tubig. Si Cardo, nagpagwawalis ng kusina. Si Cardo, paghugas ng pinggan. Si Cardo lahat. Ano naglaga ni Lorna? Sabi ni Lola, Cardo, hindi ka kanina. Bakit laging ikaw ang inutos ng ate mo? Lola, nagtatakot ako sa inyo. Hindi pala alam na Lola. Alam niya. Sabi ng Lola, Cardo, alam kong dahilan. Gusto ko lang sabihin mo sa akin. Alam mo, ginamit ang kapatid mo para utusan ka kahit may kitik. Ay nung nasabi lang ni Cardo sa Lola niya, ginabukasan, Lola, ikaw maghugas, ikaw maglikpit. Si Cardo na lang po. Alam ko na, ikaw na maghugas. Wala na siyang panlaban. Wala na panlaban. Wala na sasabihin ni Lolo na, Ulam na iitik. oo, ulam na eh. Hindi na pwede ulamin, nakalibing eh. Double kill yun. So commitment is very important in the family. Sabi dyan, kung wala yun, if the goal is having wonderful relationship inside the family, but ignoring commitment, it will not happen. You want to establish a good family? Then commitment is the number one part. Let us contribute each one's commitment. May commitment ka, may commitment ako, mag-contribute tayo. Hindi yung mas malaki ang commitment ko. Hindi ganun eh. Walang malaki o maliit na commitment. Ang mahalaga na contribute tayo. Kasi iba, ang ginagamit iba, marami akong nagawa sa pamilyang to. Huwag tayo magkwentahan. Malaga na ang gastos. O nga po, hindi pa. Tayo ba nagkukwentahan lagi sa pamilya? Kapag laging magkukwentahan tayo, ano mangyayari? Bulog. Magulo lang tayo. Meron pa rin po, kapatid. Kasi sa magkakapatid, meron po talaga may resibo. Pero nga dito po mga Ate Julie, kung sisimulan natin ng tama, nawawala. Hindi nawawala. Totoo yun, kasi ito yung typical na pamilya. Pero kung sisimulan mo pamilya mo na maayos, okay, ikaw na kayo, may takot sa Diyos, simulan mo ng tama na. Walang bribery, anak, bili ka ng suka, iso muna. Hindi mo natakbo ang motor ng walang gasolina. Si nanay natin. Alam mo, saan nagsimula ang korupsyon? Sa pamilya. Corruption begins in the house, not in the home. Yes. May bribery. May bribery eh. Anak, uupahan kita. Sabi, tingko sa kami ni Pastor kanina, hindi masama yung reward system. Hindi masama yung reward system. Okay yung reward system. Anak, pag ikaw ginawa to, may reward ka. Tama naman yan. Ang problema kasi,
meron tayong mga biases. Kahit yung anak mong dito trabaho, binibigyan mo ng reward. Tapos sabihin ng anak mong binigyan ng reward na kahit hindi trabaho. Unfair. Pero hindi, pwede naman pala eh. Tapos sabihin naman Kaya isa, na. bakit siya binigyan mo nanay? Eh, hindi ako naman magtrabaho. Kapatid mo naman siya. Bunso. Kaya. So, ang gumawa ng dahilan para magkaaway magkapatid, magulang. Magulang. So, let us start establishing a good family starts with the parents. Okay? So, ang unang wall, commitment. Are we having a commitment in our family? Or, pinutol mo na, commitment mo. Simula ng kasama ko, pinuputol ko na aking commitment sa inyo. Ganun ba? Yung iba. Hindi pwede. Kaya tanong ko sa inyo kanina eh, napuputol ba ang commitment sa family? No. Pinutol ba ni Jesus? No. Ba't tayo pumuputol? Sabi nila mo. Hindi kaibigan ako eh. Sabi nung paras kami, yung kaibigan ko, sabi nung, so, mura po ko sa kanya, pagpapangalam niya eh. Sabi nung pinaka-head pastor, pinuputol ko na pagiging kaibigan ko sa'yo. Pinuputol ko na pagiging magkaibigan. Pwede. Pagkaibigan lang, pwede po, pastor, putulin. Wala. Hindi na puputol ang pagkaibigan. Pinutol ba ng Jesus ang pagiging pagkaibigan sa atin? No. We are the friend of Christ. Pag communication, pwede. Pwede putulin. Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. napuputol ang Paano pagiging yun? magkaibigan. Hindi na Kasi yung puputol yan. memories. Walang friendship na napuputol. If it is founded in God. May naputol na ba? Sinauli mo na ba yung kandila sa iyong kumpare? Nagkasalian na ba kayo ng kandila? Dahil ba hindi ka napagbigyan ng kumpare mo? Ay, sali na ng kandila! Sino kawawa? Yung inaanak. Pag naghiwalay ang pamilya, ang mag-asawa, sinong casualty? Ano? Lagi naman silang casualty. Kaya ikaw ba ang saktan? Hindi naman ikaw casualty. Anak naging casualty, sasabihin ng anak mo, "Ma, ano si Papa? Ano si Papa?" Sino kayo na umiiyak lagi? Ano? Oh. Kaya kapatid, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Kaya naman- If you want to establish a good family, then think 10 times before you do a decision na makakasakit sa iyong pamilya. Okay? We need the wall of commitment. Pangalawa, sabi, the whole family must strive for that commitment so that everything they desire will going to happen to the whole family. Dapat may contribution lahat. Tatay, nanay, kahit may lolo ka pa dyan, saka si lola, kahit, yun ang typical natin eh. Nakatira si tiyahin, nakatira si lola, nakatira si nanay, nakatira si lolo. Yun ang typical. But they need to contribute to the welfare of the family. Kahit yun ay lola mo pa, kailangan si lola, ano to, contribute na. Kung di man finances, sa yung maging, ang mga apo, sumunod kayo sa inyong mga magulo, hindi yung pag nagalit ang lola, ang nanay mo, sa akin kilapit. Hindi ganun lola. Proceed to do. Ito naman ang problema. Si tatay, monster. Si nanay, angel. Ang taga-palo, si tatay. Ang taga-amo, Nanay. angel siya. Si tatay, monster. Dito naman, Kaya ang tingin, katulong yung palo. kaya ang tingin ng anak, lapit kay tatay mo. Hindi ako, makapaloid ako. O, diba? Oo. Natakot. Kaya si nanay nila, lalapit. Si nanay, angel. Hmm. Si tatay, monster. Nagagad na. Si tatay na. Dito Kasi naman mali. yung monster. Kasi para lumalabas, ang taga-disiplina lang si tatay, hindi si nanay. Mm. Dapat parehas kayo mag-disiplina. Pag-galit yung isa. Dapat Silent. hindi ka naman galit, hindi ka naman magagay sa anak mo, kundi hindi mo kakampihan. Hmm. Ay, babaguhin nga natin. Ano, kultura ng tao yan. Ano ba kultura ng Biblia? Train up a child in the way we should go. Oh, honor your father and your mother, for this is the first commandment with the promise. Ang nagpapahaba ng buhay sa isang tao, hindi po yung masamang damo. Ang nagpapahaba po ng buhay ng tao, kung ikaw'y marunong rumespeto at gumala sa iyong mga magulang. Hmm. Ang sabi niya, honor your father and your mother, for this is right. Mm. For this is the first commandment with a promise. Anong promise? Long That life. your long life and successful. Gusto mong tagumpay? Respect, honor your father and your mother. Amen. Kung alam natin yun, nung pa natin ginawa. Pero hindi pa huli lang. May time pa. Hindi pa huli lang. Okay? Pangalawa, wall. The wall of a giving or exchanging of yung pala ibig sabihin ng communication. Giving or exchanging of information. Signals
or messages as by talk, gesture, or writing. Galit ka sa anak mo, o galit yung anak mo sa'yo, anak, kung galit, hindi ka makausap sa akin, ilagay mo na lang sa rep, sumunat ka. Pwede yun. I-chat. O kaya, hindi ka makapagsalita, sasabihin mo, pag bago kong paaral sa nanay, alam mo na yun. O, hindi, okay na kayo, hindi yung isnaba kayo na isnaban. Kakain pa lang. Huwag na lang magsabay. Mali yun. Mali din yun. Mali nga yun. Paano mag-establish sa good family kung lagi kayo hindi sabay sa pagkain? Dahil mag-aaway kayo. Kaya kapit, tayo nga tayo bilang mga magulang, ang pagbati na kayo. Hindi nga pwede magpapit. Walang kakampihan sa isa. Bakit hindi pwede magbate? Bakit hindi pwede magbate? Bakit yung bang inyong labanan ay forever na? Forever. Pinali. Ano ba kayo? Magkapatid kayo? O magkaaway nung ba kayo pinanganak, magkaaway na kayo? Meron naman pinanganak na magkaaway na agad? Tell me, meron naman pinanganak, magkaaway na agad? Hindi man. Hindi pa basta. Ako. Ngayon pala. Baka naman eh. Kung walang pinanganak na magkapatid na magkaaway agad, o ibig sabihin, nagsimula sila sa pag-ibig. Di ba pwede ibalik yan? Pastor, naka-damage na. Hindi na pala. Pastor, naka-damage na po! Bakit? Sino ba dumamage kay sa Lord? Damage has done. Di ba kaya ayusin nyo yan? Ano sabi ng Biblia? Perfect love covers the multitude of sin. Perfect love. Covers. Kaya niya takpan ang multitude of sin. Binilang na ba ng Diyos ang ating kasalanan? Nagbilang na ba tayo? Lord, bilangin mo. Ay, enak, lumampas sila sa kota. May kuka. Ano sabi ng disipulo? Lord, how many times will we forgive? Ano sabi ni Lord? 70 times? 7. Ilan yun? 490 times a day. Tanong, nakakailang sin kasi isang araw? Basta 300. O, mayroon pa 90. Hindi pa kota. Hindi, the point is this. Ang forgiveness forever. Oh, yes. Ang forgiveness, wala siyang limitation. 70 times 7, 490 a day. O, i-times mo yan sa 365. Ay, kahit yung maka 400 ka, may 90 pa. Ay, sabi mo, Pastor, nakaka 489 na ako. Mamiman ka pa. Kasi nga, ibig sabihin nun, ang forgiveness hindi rin di maraan. Ba't di ba kayo patawagan yung ginawa ng kapatid ko? Pastor, hinagaw niyo kay boyfriend. Pwedeng patawarin pa sir, pero hindi naman sa... May pinagdadala na yung nakalimutan. Pwede yun. Oo, see? Oo. Pwede pero dito, pag nagpatawad ka, dari, Wala siyang makikita. Sinabi dito kasi, Pastor, Forgiven. kung kami magkakasama, lalo kami Ano mag-aaway. yun? Forgiven. Mas maganda kung hindi kayo magkasama, pero hindi magkaibigan kami. Oh, yun nga, pastor. Oo, eh kayo magkapatid kayo, di ba? Magkaibigan eh. Magkapatid kayo eh. Magkapatid, hindi lang magkaibigan. Magugulo pastor, paano yun? May pinagdadaanan talaga si Ate May Mary. pinahuhugot. Ibig sabihin, Talaga may pinagdadaanan. simple lang yung Ate Belly. Nangugulo. Ano yung kultura ng Biblia? Ilang taon na pastor eh. Oh, tapos na yun. Tapos, Walang ulit ulit. yung Oh. nagawa niya, baka inuulit-ulit. Siyempre, Pinatawad na. Tapos Inulit-ulit niya. Sino may problema? Siya. Ikaw o siya? O, hindi siya may problema, hindi ka. Wala, hindi na. Ang mahalaga, pinatawad mo. Yes. Ang mahalaga, ikaw sa puso pinatawad mo. Kung siya makulit, siya mag-aali nun. Ang mahalaga, ikay open. Baka close ka rin eh. Baka ikaw, kinukos mo sa sarili mo, hindi kita kataparid. Pero pinatawad na kita. Saka baka yung mali lang niya yung nakikita. Oo, may mali naman din tayo eh. Diba? May So, mali, pero... sarap kasi. Ambot Kakaw sa'yo, sila hindi kanina hagyod. The point of the matter is this. Kakansel ako ni ano. Ano sabi ni Jesus Christ? Father, or they do not know. Ilagay mo na lang gano'n. Na hindi pa niya alam ang ginagawa. Yes. Ilagay mo na lang sa gano'n. Kasi pag nalaman na niya, hindi niya gagawin yun. Ano malagay yung realization? When the prodigal son realized na nagkamali siya, ang maganda kasi na-realize. Ang problema, ayaw ma-realize. O ayaw i-realize. Pero may hanggan pa rin. Okay?
So number 2 is the wall of communication. Sabi niyan, when was the last time you talked to your spouse or your children? Kailan huling kinausap? When was the last time you say I love you to your spouse? Wala. When was the last time you say I love you to your child? My child. Kailan mo sinabi, anak, mahal kita? Oh, bilang anak, when was the last time you say to your mother, to your father, I love you, daddy, I love you, pa, mommy? When was the last time? Basta patay na sila. Ano problema? May ilos ka. Galit ko po yung ilos ko. May problema ka. Kagalit pa. Sabi nung kaibigan ko, Brad, mahal ka. Sabi, ang tingin ko sa asawa ko, ano eh, away eh. Oo, sige. Napunti pa yung kapitbahay, sabi niya, tingin niya sa asawa daw niya, gano'n. Sabi niya, sabi nung pastor, hindi sabi ng Biblia, love your enemy. Walang lusot. Di ba? Love your enemy and pray for them. Love your enemy. O, galit ka sa kapatid mo, ayun sabi ng Biblia, love your enemy. Meli. Saan kasi singit Love kayo? your enemy, asawa mo. Enemy mo siya? Hindi man enemy, meron lang misunderstanding. Kaya nga. Okay, sabi yan ha. When you talk with your intellect, then you are argumenting. Kapag ginamit mo yung utak sa utak, nag-aargumento kayo. Hindi kayo nag-uusap. Yes, that is communication. Kapag kayo nag-usap ng heart to heart, that is communication. But when you talk mind to mind, magpapalakasan lang kayo niyan. Right? Kaya nga yung word na ginamit sa Biblia, hindi compatibility, hindi suitability. Suitable for you. Ang Diyos mismo humanap ng makakaging asawa ni Adam, sabi niya, will be suitable. Suitable. Kung ano yung kulang ni Adam, ang magpupuno, Sa isa. yun po yung group of love. Niya. Ayan o. Did you talk to your husband by intellect or by heart? Huwag kang aasa kapag kayo nag-usap ng intellect, mag-aaway lang kayo. Mag-aaway lang kayo. Bakit? Magpapatalo ba asawa mo? Pagalingan. Yes, kaya nga yun po yung idea ng intellectual talking eh. Pagalingan kayo, pagalingan. Mas pagalingan ko sa'yo sa math. Ay, ako eh, honor ako eh. Ikaw nga, hindi ka honor eh. Ayaw patalo. Siyempre. Walang nagpapakumbaba. Pero padakul kayo, puso sa puso. Magkakaintindihan kayo. And most of the time, Christ talks to His disciples heart to heart. See? Pangatlong wall. Wall of cooperation. The act. Ito ba ang ibig sabihin ng cooperation? No? The act of working together with another or others for a common purpose. Oh! May common purpose sa pamilya. Anong gusto ng pamilya? Maging masaya. Apa tayo mag-workout? Oh! Yun ang ibig sabihin ng cooperation. The act of working together with another person for a common purpose to combine so as to produce an effect. Cooperation is helping each other. It is not good if only one is helping and the rest is not. Ano nakakalinis ng bakuran? Walis. Walis. Kunin mo isang peraso, makakalinis? Hindi. Ano, tutusukin mo yung mga damo. Hindi walis yun, ting-ting. Ang ting-ting, isang peraso. Ang walis ay Marami. isang buo. Pinagsama-samang ting-ting. Anong tawag doon? Hindi matawag. Ting-ting-ting. Hindi. Tawag na Walis na ang tawag doon. Walis ting-ting. Anong Tagalog sa bulak? Anong English sa bulak? Tawag. Ay, sa bulaklak. Mali, kotonton. Bulaklak. Bulak. Kotonton. Yung bulak kasi Tagalog ba? Puton. Ang nakakalinis po, walis, hindi ting-ting. Oh, ano ang walis? Pinagsama-samang ting-ting at pinagbuo ng isang tali. Ang nagtatali sa atin, walang iba ang pag-ibig ng Diyos. Magkakaiba tayo ng pananaw, magkakaiba tayo ng damdamin, pero pag pinagsama tayo ng Panginoon sa isang hangarin, common purpose, mayroong impact ang walis. May impact ang walis kaysa sa ting-ting.
Hindi po tayo individualist. Ang mga Pilipino po, hindi po. Ito ang magandang kultura sa Pilipino. Hindi individualist ang mga Pilipino. Ang mga Americans, individualist sila. Kahit sila sila, magbabasa ng libro, mabubuhay sila. Ang mga Pilipino, hindi na po ito walang kachismisan. Tama, mali. Pero may good traits eh. Maganda ang trait ng Pilipino. Bakit? Hindi siya nabubuhay na walang iba. Dapat sa positive lang. So, nangyayari sa negative eh. Hindi, alam mo ba? Yan ko napunod sa isang YouTube no, yung mga nagtitiktok sa atin ng asawa mo lalaki. May dala siyang merienda eh. Alam mo ba? Sa kapit bahay, sabi nung kinuha ng lalaki yung inumin niya soft drink tsaka yung merienda. Eh sabi nung lalaki asawa, huwag mo sila pakialaman. Binawi ng babae yung merienda. Kasi walang isbisan yung babae. Ayaw patulad ng lalaki. Kasi nga, tayo mga Pinoy ay hindi individualist. We cannot live without others. Ayun ang magandang trait natin. Ang problema lang, nagagamit sa mali. Negatibo. Oo. Nagkukuha pa ng kakampi. May galit ka sa kanya. Pag galit ako sa kanya, galit ka rin na. Pag galit ako sa kanya, galit ka na rin. Wala man silang pag-aaway dahil lamang barkada kita. Yung galit ko na rin ha. Pwede ba yun? Mali. See? Hindi kasi tayo ganun. Ang mga ibang lahi, they can live alone. Pero tayo mga Pinoy, hindi. Hindi ka tayo tumatagal ng isang oras na walang kausap. Kasi nga tayo, meron tayo ganun trait natin. Maganda yung trait natin eh. So, nagagado sa mali. Sabi dyan, no? To combine as so to produce an effect, cooperation is helping each other. It is not good if only one is helping and the rest is not. To fulfill the desire, pakabili, you must. Ano yung sabi dyan? Ang picture nyo. Merong araw. Tignan nyo araw. Sabi nyo, you must. Ano? Cooperate. Co-operate. Di ba? Kasi co-teacher ko yan. Kasamahang teacher. Ayaw cooperate. Nagpapansyon. Co-operate. Dapat nagpapansyon ka rin. Dapat kasama kasi nagpapansyon. Hindi isa lang. Co-operate. The word co means same. Same kayo. Co-teacher. Same function. Oh yes, same function. If you are in a family, dapat magkaroon kayo ng same function. Bagamat, iba ang passion ng tatay, iba ang passion ng nanay, pero ikaw ay involved sa function mo. So, you are cooperating. Right? Ano pa? Ano yung last na wall? Wall of trust. Showing of trust to others or to one another, believing in one's own ability. Naniniwala ka ba sa anak mo na magagawa niya yun? O sasabihin mo, ay, bobo ka! Ang trust, naniniwala ka sa kakayanan ng kapatid mo, naniniwala ka sa kakayanan ng tatay mo, hindi sasabihin, si tatay, batugan! Si nanay, walang kwenta. Trust. A firm belief in the honesty, integrity, reliability, justice of another person. Naniniwala ka meron isang ganong trait. Hindi lang ikaw ang binigyan ng Diyos ng kahabagan. Meron din yan. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, ikaw matalino, ikaw may kahabagan, ikaw nakakatulog. Sila hindi. Ikaw ang holy. Oo, holier than thou. Iba naman, holy cow. Trust must be exhibited by the members of the family. Parents must open to their children. Dapat nagiging bukas ka, anak. Dapat nag-open ang magulang sa anak at nag-open yung anak. Okay, tingin nyo. Tingin kayo sa akin. Bakit maraming anak nasa labas ng bahay? Hindi masaya. Kasi mas masaya sa labas kaysa sa loob. Mas masaya sa Oo! Tanong, balitin natin. Gawin mo mas masaya ang loob kaysa sa labas. Lalabas pa sila? Oh, yun ang problema eh. Mas masaya kasi ang ginagawa ng kaibigan nila sa kanya. Mas ipoprovide ng kaibigan niya yung pangailangan ng kaibigan nila kaysa sa nanay at sa tatay. Kung yung family na po-provide nila yung pangailangan ng anak, hindi na naman laging pera eh. May emosyon yan. Kung na-provide ng family ang emotional problem ng anak, lalabas pa yan? Pag-confide pa ba yan sa mga kaibigan? Pag-confide pa?
Kasi ang problema, pag sinabi, tatay may problema. Ano may problema? Hindi pa nagsisimula. Combat. Ano na naman? Ang sabi ng anak, sabi ng tatay, single fire lang yung anak eh, tatay. Lalapit pala yung, tatay, Diyos ko. Yung tatay ko. Pero yung nangyayari sa anak, instead na magtiwala sa magulang, doon na lang sa magulang ng kaibigan. Mabuti pa yung nanay ng kaibigan ko, naunawaan ako. Yung sarili kong magulang, hindi ako naunawaan. Yung bata iiyak. Dito na ako titira sa inyo. Mas mabuti pa dito sa inyo. Kahit ang ulam ni tuyo, sabi laging chicken, pero naglilipa ka ng isip. Diba? You want to establish a good family? Let's start. Hindi pa huli lahat. Okay? Sabi yan. In times of trouble, the parents must know the needs of their children. Yes! Ang una pa nakakaroon ng problema ng anak, kapitbahay. Uy, ano? Mister ano? Yung anak mo na doon. Hindi naman. Bakit? Ang nakaalam pa yung kapitbahay. Ang nakaalam pa, ibang tao nabuntis yung anak niya. Ang nakaalam pa, nabibisyo yung anak niya, kapitbahay. Bakit? Ay, paalam. Bakit? Pagpapaalam ko po, bububugin ako. Pagpapaalam ko po sa magulang ko, tatanggalin po yung allowance ko. Pag pinalam ko po na bumas ko subject ko, hindi na po pag-aaralin. Ha? Nagkaroon lamang ng isang 75. Hindi na pinag-aral. Mga kapatid, let us wake up. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hubugin yung anak niyo. Huwag niyong i-spoilin. Sabi ng Biblia, spare the rod, spoil the child. Kapag nilayo mo yung pamalo, hindi i-spoil mo siya. Huwag hindi nilayo yung pamalo sa iyo. Hindi, ang pagpalo ko hindi parusa. Disiplina. Kaya ako sabi anak ko pag pinalo ko, alam mo no, elemental sila Hana, sila Joy. Bibilang lang ako, sabi ko, anak, huwag yung pahayaan ang number ko makatatlo. Bago na kayo. Isa. Pag narinig isa ko, bago na yan. Kasi pag salita ka tatlo, may tigit-tigit sila ng lagitik. Alam nila yun. Lalagatik ang tweet nila. Kasi isa! Bago na yun. Tsaka pag pinalo ko sila, papaliwan na, anak, ba't kita pinalo? Ba't kita pinalo? Siya lang sabi ko, ba't kita pinalo? Nagkamali ko ako. Oh, pero pinapakita ko kayo pag mga saan na lang. One time ako umuwi ng bahay. Ito, nasasabi ko sa inyo ito. Tinanggal yung sapatos ko, baka doon ako binigay yung aking chinelas, tinanggal yung medyas ko. Sa tuwa ko naman sa kanila, sabi ko, anak, lapas tayo. Bili tayo ng gusto nyo. Sabi nila, dapat nakakailan po kami. Hindi, bibili tayo. So, sobrang tuwa ko. Bineward ko sila. Anak, anong gusto mo sa tindahan? Yung po. Ano yun? Yung pong chocolate. Ilan? 3. Sabi ko sa gindera. 6. Doble. Balanseng tatay. Hindi kasi natuwa ako. Pero pag pinalo ko sila, siya sabi ko, ba't kita pinalo? Nagkamali ko. Ganyan kayo ang gusto natin. Alam mo, hindi ko alam. Ito, ako yung bukas na libro sa inyo. Tignan mo yung anak kong bunso, Jojo. Parang ka sa panganay. Para siya po. Ibig sabihin ba, masama ako magulang pa? Si panganay ko dito. Ibig ko, masama ako magulang dahil ang ibang anak ko, hindi ba ganun? Hindi. Sabi ko nga sa isang tapatiran kahapon, huwag mo isipin na mali ka. Ginawa mo lahat ng paraan mo. Ginawa mo lahat. Huwag mo sisihin sarili mo kung bakit anak ko ganyan. Huwag mo sisihin sarili mo. Kunwari po kayo sa Hong Kong. At ang anak mo ay pinasa ibang nasa Pilipinas. At maaaring inaalaga ng nanay mo o lola. Huwag mo sisihin sarili mo. Ang dapat din yung gawin dito, kahit malayo kayo, huwag niyong puputulin ang inyong pagkikipugnayan. Okay? Mas, magtiwala ka sa anak mo. Kasi ang tingin sa atin ng mga anak tayo, wala tayong tiwala.
Pag umalis siya, saan ka pupunta? Wala kayo tiwala sa akin. Paano mo malalaman nung tayo nagbago na? Kung hindi mo bibigyan ng pag-aralan. Paano mo malalaman na nagbago na yung anak mo, nagbago na yung asawa mo, kung hindi mo bibigyan Oo, ng yan. pag-aralan? Balikin niya yung asawa niya. Ba't ako? Balikan niyo na. Ayan eh. Tinanggap ko na. Tinan niyo po yung huling-huling part ng bahay. Bakit laging pasobra yung bubong? Papaliwanag ko sa inyo. Kaya, nagkukulang yung commitment. Tama? Hindi kulang eh. Nagkukulang yung ating communication, ating Julie. Nagkukulang yung ating cooperation. Nagkukulang yung ating trust. Sino sumasalo? Di ba kino-cover ng bubong lahat ng kakulangan? Kaya para siya sobra. Lahat ng kulang ng apat na walls, ang tatakip doon Yung bubong. is the roof of lava. Yung lahat ng kulang. Anong magiging common denominator para maunawa yung kulang? Love. Love. Anak, kulang ka sa commitment. Dahil mahal kita, sige, naunawa kita. Anak, kulang ka sa komunikasyon. Dahil naunawa kita. Anak, kulang ka sa kooperasyon. Dahil naunawa kita. Anak, kulang ka sa trust. Pero naunawa kita. Love. Laging sobra yung bubong. Ang sumasalo. Lahat sa apat na sulok ng bahay natin, laging sobra yan. Yes. Hindi siya eksakto. Laging sobra. Bakit? May kulang. Hindi perfecto yung ating komunikasyon, hindi perfecto yung ating commitment, hindi perfecto yung ating trust, hindi perfecto yung ating kooperasyon. Pero, yung love, laging perfect. Kaya yung pasobra siya. Sabi niyo, a deep and tender feeling of affection and attachment or devotion to a person. Yan po ibig sabihin ng love. A deep and tender. Deep, malalim, pero maamo. Diba? A deep and tender feeling of affection and attachment or devotion to a person. Anak mo yun eh. Wala kang relasyon. Anak mo yun. Hindi mabalalim ang pag-ibig mo sa anak mo. Dapat mas malalim eh. Yung kaibigan mo, malalim nga yung relasyon mo sa kaibigan mo eh. You are using same toothbrush eh. Yung toothbrush ng kaibigan mo, yun yung ginagamit mo eh. May ganun. Tapos sa mga pagiging magkaibigan. Sa ibang tao nagagawin, sa pamilya mo hindi. Tapos gusto mo magkaroon ng magandang pamilya? Hindi mo kaya mag-sacrifice? Diba? Typical houses in the Philippines are simple. The roof always covers the wall and usually long. Oh, yun po yung dahilan. Yes, commitment, communication, cooperation, and trust might be weekend. Manghihina yan. Sino nagpapatatag? Sino tumatali doon sa apat na wall? Di ba yung mga gawa-gawang bahay? Yung mga trusses, Amba. naka-welding yan sa wall. Amba. Pag nilipad ng bagyo, yung roof, tanggal lahat, pati yung wall. Pero pag matindi ang pagkakadikit, pag matindi ang pagkakagawa, pagkaka-welding nung mga trusses sa mga walls, kahit malakas na bagyo ang dumating, hindi kayang sirain ng bagyo ang tatag ng isang bahay, tahanan. Hindi bahay, tahanan. Kapag matatag ang tahanan, ang home, kahit maraming problema dumating, nanatiling home na. Pero, simpleng problema ang dumating kapag ang pamilya watak. Yung simpleng problema, lalo magpapasira sa inyo. Anong gusto niyo? Magandang bahay o matatag na pamilya? Both. Hindi masamang mangarap. Gusto po namin ay maganda yung bahay namin. Oo naman talaga. Kasi po, bisan po, pag natutulog po, pastor, I see the heaven. Bukas na yung bubong. Yung sabi ni pastor, mas mahalaga yung home. Hindi. Ang sabi ko, hindi masamang magkaroon ng magandang bahay. Pero mas magandang unahin nyo ay home. Pastor, pwede ba sabay? Oo, habang kayo nagkakaisa, patayo ko ng isang magandang ano isang bahay. Hindi mo masama. Hindi masamang magkaroon ng magandang bahay. Pero mas maganda. Hindi nakatara doon. Gusto doon. Amen? Amen. Amen.